bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, "Narito ako upang tukdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng isang paghahandog sa kanyang sarili, at ito'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ganito ang pagkapanganak ni Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatanda ng ipakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalawang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang iwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglilihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Pasensya na po. Tatlo-tatlo lang po ang Tagalog ko, kaya medyo Bisaya kasi, kaya naririnig ko yung mga welcome pa gano'n, ano? So, hindi masyadong magpagandang pagbasa. But then, good evening, and as I said again, today is the third novena that we have. But before that, I prepared something for you. You remember this? The first generation of Filipinos should know this. Did you know this? I think this is for the carolings that we have, right? So this is made of, for the non-Filipinos over here, these are made of soft drink crowns or caps that are flattened and put holes. And then, so at the beginning of the Mass, I ask you to ask the question, what is the relevance of Simbang Gabi for all of us who are here? Why do we continue the tradition, and what can it say to us as Filipinos? So let me begin my reflection with the caroling,
because when I was growing up, I loved to do carolings. So if you know the song, then please sing with me. Okay? This is called, especially the choir up there. If you know this song, you can also sing with me. Okay? Simbang gabi. Do you know the song? Simula ng Pasko sa puso ng lahing Pilipino. Do you know it, no? Yeah, you can sing with me. Siyang gabing kumigising sa tugtog ng kampanang walang tigil. Maaga kami kinabukasan, lalakad kami langkay-langkay. Babatiin ang ninong at ninang na maligayang Pasko at ahalin sa